Yun ang problema, wala siyang code na lumabas. So ibig sabihin mano-mano ang labanan. So ibig sabihin na ano to, nagalaw na to or na disable na to na program na ito, na although may problema talaga siya pero no TTC. So ibig sabihin na mano-mano ang labanan nito. Ito medyo mabigat, challenge at maganda kasi maintindihan natin kung ano talaga yung main issue at bakit. Okay, so yun dito. Siya po ang ating dador ng Cars and Deep. Pag mga DA engine na Suzuki ng mga surplus. Okay, so this basic point is yun. Panigilan na natin, panalo na. Ang problema ay CV tsaka electrical system. So shoutout sa ating grador, Bradping. Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na DA17 na T68 engine na Suzuki. So ang problema nito is naga-revolution and then naga-baba yung kanyang RPM, constant. So ibig sabihin na humihingay yung kanyang RPM, taas baba, taas baba, taas baba. So nahirapan ng may-ari kung ano yung gagawin dahil marami ng mekaniko ang tumira, pero sinubukan niya yung Cars and TV dito sa Gensan, yung branch natin dito. Kung ano yung may gagawin natin at may tutulong. So samahan nyo ako sa basic points tutorials kung paano ito titirahin to. Hindi ko ma-videohan na isa-isa, malaga makuha nyo yung punto by punto kung paano ko tinira at paano ko ginawa ng paraan. So ngayon kasi medyo gabi na, pero bukas natin titirahin yan. So samahan nyo ako guys sa oras na ito. So tara, let's go. Okay, so start na natin guys. Yun. Buksan mo daw, Brad. Ang atong grador, Bradping. Okay, so ngayon guys, pinandara natin yung makina. After a few minutes na uminit yung engine, so mangyayari guys, doon na lalabas yung sakit na, yung tataas yung revolution, tapos babagsak yung RPM. So humihinga yung makina. So pakinggan natin guys, tara. Okay, so nakita nyo yung sistema ng engine, talagang taas baba yung RPM. So ibig sabihin may problema yung makina. So anong gagawin nito is mag-undergo na tayo ng engine scan. Pagkatapos magte-test tayo ng electrical voltage, tapos para malaman natin kung ano yung parts ang papalitan. Kasi kung hindi nyo po alam yung paggagawin, so mangyayari nyan, maghula-hula lang kayo, magbibili kayo ng ibang parts. So kawawa naman yung may-ari, malaki ang gastusin. So pangatlo na po pala tayo na mekaniko nito na titira. So sana magawa din paraan. So tara, ang gawin natin na engine scan naman tayo guys para ma-sureball natin yung issue ng ECM. Tara, let's go. So ang problema mabigat is walang code na lumabas, no DTC. So mostly sa mga unit na ganito na program na po kasi ito, at saka na ano na to, na relearn o na reset na to kung ano pa bang ginawa ng supplier ng engine na galing Japan, kasi mga surplus engine po ito. So na-reprogram na yung system. So ang mangyayari dyan is maghula-hula tayo o mamano-mano tayo pag-test. Okay? So tanggalin muna natin yung buong system guys. Yung upuan, pinaklasan natin. So pinaklasan natin yung upuan, pakasin muna natin, tapos balik natin to. So okay, ang gagawin natin guys, mag-undergo tayo ng electrical system o tawag yan voltage reading. So ang gagawin namin ngayon, ipapa-voltage reading natin kay Bradping Ramos, ang aking mirador dito sa Cars and TV. So para malaman namin kung ano yung dapat gawin at yung ano yung mga dapat malaman na voltage, kung saan yung may diferensya at kung ano yung pyesa na papalitan. Okay? So yun ang gagawin natin. Mirador Bradping Ramos. Okay.
basic pointers pa rin sa mga nagtatanong sa akin bakit pa kailangan ng voltage reading. So alam nyo guys, sa totoo lang, iilan lang kami dito sa Gensan yung gumagamit ng voltage reading. So mabibilang lang sa mga daliri yung mga mekaniko dito. So mostly bihira lang talaga. So kumbaga bilang ng daliri yung mga shop na gumagamit ng tinatawag na voltage reading. So yung unit kasi dito guys, pag once na wala kang idea sa voltage reading o hindi ka electrician, so doon yan nagkakaroon ng hula-hula. So lahat ng pyesa pwede mo nang palitan. Problema lang mabigat dahil kawawa yung may-ari. So kailangan talaga tumbok-tumbok mo yung sira para hindi ka talaga mahihirapan at hindi mahirapan yung may-ari. Parehas kayo. Kumbaga win-to-win solution. Okay, so ang ginawa natin guys, na-find out na namin dito na may problema yung kanyang IECB. So pero walang code doon sa computer sa ECM, pero na-detect namin sa voltage reading natin na ginawa lahat ng sensor nito, tinira namin, especially yung socket by socket. So na-find out namin na may problema yung IECB, either sunog yung linya nito o ang kanyang linya papuntang ECM. So ang gagawin natin guys, check natin yung kanyang IECB para ma-sure ball natin kung ano na. So yun guys, tanggalin natin yung kanyang IECB. So mamaya konti bago balitan ng ICB tsaka na PCB bolt. Okay, so na-find out natin guys na IECB talaga yung problema sapagkat yung voltahe kulang yung binabato galing sa ECM, and then yung pabalik naman sa kanyang ECM yung sa kanyang sender guys, na imbisa na 5 volts or 3 volts ang nangyari, wala, puro constant na 12 volts. So yun yung problema. So check natin tala. So ito yung papalitan natin guys, yung kanyang IECB. So pag bibili po pala kayo ng IECB, so kailangan alam niyo yung code dahil trial and error po ito. So mahirap siya i-identify kung ano yung number sapagkat ang DA na Suzuki is marami siyang klase-klase nga DA or type. May DA63, may DA52. So ito siya, pag maglalagay kayo dito is kailangan may code tulad niyan 3F. So may iba, may 2D, may 2F, may depende. So ang mangyayari niyan guys is pag mga baguhan, kailangan yung gagawin is mag-DIY kayo na trial and error. So ibig sabihin, bibili kayo ng parts, kakabit mo, tapos pag hindi mo gumana, ladder na naman hanggang maangkop dun sa ECM niya yung kanyang IECB. So marireading niya yun, tatakbo na ng maayos yung unit mo. Okay, so yun mga basic pointers guys, para at least may idea kayo kung paano bumili ng pyesa pag mga DA engine na Suzuki na mga surplus. Okay, so at least basic pointers lang guys, pero malaking tulong yan, especially sa mga nagdi-DIY. So ibig sabihin guys, mas maganda talaga yung may idea kayo, especially mga unit owner, yung mga kanyang nagpapabili ng pyesa sa mga mekaniko. So mas maganda kayo na lang bibili ng pyesa, basta dala nyo na yung sample. Huwag sana kayong bibigyan ng pyesa na hindi angkop, kasi kung hindi angkop dun sa pyesa o sample na dinala nyo, ang mangyayari ngayon guys, hindi talaga yan mag-aakma. So lalo na pag yung mekaniko hindi pa ganong kabisado yung ipapabiling pyesa at hindi alam yung voltage reading ng bawat pyesa na binibili. So tandaan nyo yan guys, kailangan akma talaga yung kanyang BIN number, engine number, chassis number, tsaka especially sa engine number. So yun po yung mahalaga, especially sa mga case. So mostly talaga nagkakaproblema talaga yan dahil hindi mo alam yung bibiling pyesa, kasi nga maraming DA na engine type, may DA52, may DA63, DA64, tapos yung unit mo is DA17, and then yung nabili mong pyesa is pang DA63, hindi talaga akma. So ibig sabihin trial and error hanggang makuha mo yung tamang setup. Okay, so gawin natin guys, bilhin natin ng bagong pyesa. So sana maging akma dito, and then check natin. Tara. Okay, so ulit tayo ng bagong PCB, tapos IECB din. Okay, so nakilala niyo guys, pinandar natin ang problema, nanginginig pa rin yung makina. So ibig sabihin may problema pa rin yung kanyang system. Ang problema hindi na-detect pa rin ng engine scanner. So ang gagawin natin guys, magpapalit ulit tayo ng ECB at saka yung vacuum leak, i-check na natin. So ayan na guys, na-start na natin
natin, okay na, naka-aircon. Aircon. So, normal lang, na-adjust nila mga steps o paano. So, okay, so nakita nyo guys, narinig nyo na sobrang ingay talaga ng makina. Wala siyang magandang minor. Kanina namamatay ng inginig. Ngayon naman, mataas yung minor. So, ibig sabihin, nawala na yung kanyang high revolution tsaka yung kanyang paghinga o yung taas baba ng RPM. Pero problema naman, nanginginig at mataas yung minor. So, ibig sabihin, hindi pa rin akma yung IECB. So, tatanggalin natin. Maghahanap tayo ng panibago na namang IECB. So, yun yung sasabi ko kanina guys, na trial and error ang pagmanumano ng especially ng walang engine code na lumalabas. So manumano talaga guys, medyo masaklap pero wala tayong magawa dahil hindi talagang adapt gawin. So ngayon nandito ko sa surplus ng Pakistani. So nakakita ko ng ECB dito guys. Ngayon ito ay DA17. So ang gawin namin, tatanggalin namin to at yun ay ikakapit natin para makita natin kung ano talaga yung problema, kung okay ba ito o talagang hindi. So at least matanggal natin yung taas ng RPM kasi kanina okay naman yung engine, nawala na yung hinga tsaka yung taas baba, tapos pangalawang salpak natin nanginginig, and then pinakalas na naman is yung mataas yung minor, walang minor na maganda. So ngayon tatanggalin natin ito guys, ito yung kakabit natin. Okay, so tanggalin ko muna tapos diretso natin kabit para sure ball, and then after that tingnan natin kung ano mangyayari sa engine. At least mahalaga mo ko yung basic pointers, panalo na. So tara, let's go. So, kabit na natin yung ICB guys. So, okay. Okay, so start na natin guys. Ay. Yun. Buksan mo daw, Brad. Ang atong mirador, Brad Ping. Okay. This is a good one. I just want to was it. Okay na. This is a good one. Just. Panitigil na natin. Panalo na. Ang problema ay ECB tsaka electrical system. So, shoutout sa ating mirador, Brad Ping. Kaya Ramos. So yun guys, so maraming salamat sa inyo sa inyong walang sawang suporta sa aking mga followers, subscribers sa ating YouTube channel, Carsling TV. So please share my video and then comment na kayo sa baba guys, and then reply natin ang mga oras. So hindi ko man ma-replyan araw-araw, mahalaga mapapahunan natin na mabigyan ng katulungan ng mga tanong nyo. So please share my video, subscribe, bye bye and God bless. See you. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, dup, dup.